sa bandang kanan ng tabi ng ano akin niya, may ano po, may laman po, may matigas po kasi. Sabi po nung mga ano, los-los daw po, kaso pang nakakabahala po kasi ano po, may time na talagang magang-maga po siya. Tapos paniiyak po si baby, hindi po makaihi or kaya hindi po makautot, makatae dahil po dun sa bukol, ano po sa bukol na yun. Bilang na may ganitong sitwasyon ang anak. Ang hirap makita yung anak mo na may ganitong nakakabdaman lalo bago panganak pa lang. Hello po mga ka-business. Good morning po. Good morning po mga ka-business. Yan po, kasama ko po si M2. Paalam po kami na mag-vlog po, pero pinayagan po kami, basta kami lang pong tatlo ang i-vlog po mga ka-business. Hindi po pwede makita yung facility ng ospital or any other person na involved. Hindi po pwede mga ka-business. Kaya yun po mga ka-business, kami na lang muna. Tsaka kaya po kaming dalawa yung sumama kay Mercedes na bumalik po dito sa hospital. Kasi may ginagawa po sila ate, tsaka si kuya. Tsaka ang mga kagwang din po, busy pa po. Tsaka nag-text po pala yung yung hospital kagabi. Kasi kahapon po, di ba po, hindi po namin siya nakapa-ultrasound kasi wala po yung doktor. So nag-antay po kami ng message ng hospital kung kailan po kami babalik tsaka anong oras. Tapos kagabi nag-message po yung ang secretary po ng doktor. Apo. 10 AM daw po yung schedule po ni baby sa ultrasound. Okay. Na-replyan mo naman. Apo. Kaya po mga ka-business, nandito na po kami. Okay. Tawag si baby boy. Antayin na lang po namin yung doctor pag pinatawag na po kami sa on the way na daw po. On the way. So mag-antay po kami muna saglit. Okay. Bakit ba kailangan ni baby ng ultrasound? Kasi po yung pinaka niya po sa balls niya? Sa side, sa bandang kanan ng tabi ng akin niya, may laman po, may matigas po kasi. Sabi po nung mga los-los daw po, kaso pang nakakabahala po kasi may time na talagang magang-maga po siya. Tapos paniiyak po si baby, hindi po makaihi or kaya hindi po makautot, makatae dahil po dun sa sa bukol na yun. So para pala siyang lymph nodes. Lymph nodes na nandito sa Kasi ang lymph nodes naman, pero ang lymph nodes kasi hindi naman ganoon katigas yata. If I'm not mistaken, child English. Hindi po mga ka-business. Pinapagaan lang po namin yung situation po. Okay na pala si Lily. Ayan. Kunin mo muna. May pipil upan lang po si Mercedes. Si baby. Bagay na ba kung mga ka-business magkaroon ng baby? Wala ka, umiyak. Okay. Yan pala mga ka-business, hindi ba po kahapon, may pinuntahan kaming clinic dun sa palaging pinag-check upan nila ate kina Kuya Bong. Opo. Sa Bigas. Sa Bigas po. Yung sa kakilala nila ate. So yun, pumunta kami kahapon doon.
Kasi bali po wala pong doktor doon, tsaka walang ultrasound. Hindi, meron doktor. meron. Yung doktor, yun yung nagbigay ng request, di ba? Para dito sa ultrasound. Pero, ba't ano doon? Ba't hindi siya? Hindi po siya na ultrasound doon kasi ano, pang adult lang po yung ano nila. Wala po available sa nila. baby. Kaya po mga ka-business, nagbigay na lang po ng request yung doktor na dito na lang po sa Camarines Hospital dala si baby kasi complete ano po dito lahat Ito yung ano nila po, facility. Yan. Kaya dito kami si baby. Bali, naantay na lang po namin yung doktor na dumating ngayon. Tapos yung Bukas po, schedule din po siya sa Neurologist. para sa ano naman yun? Sila po yung may hawak sa mga may ganitong ano, Yung mga problema. bukol-bukol. Oo, sa mga bukol ata, ganun. So ngayon hindi pa pala yung ano natin ngayon. Ultrasound lang po. Bali, ano lang yun eh, para makita kung gano'ng kalaki yung bukol, kung ano yung parang saan tumubo yung bukol, yung parang gano'n ba. Hindi ba siya pwedeng ngayon na din pagsabi? Hindi po kasi ano, bukas po talaga yung schedule 1 to 5 daw po. 1 to 5 p.m. po bukas. Okay, so babalik tayo Opo, ulit. bukas po. Alright, sa mga ka-business yun, antay pa din kami ng doctor kasi wala pa po. On the way pa lang daw. Sana pag-pray natin si Baby Boyet na Gumaling. sana, aside sa gumaling, yung sana yung buko niya hindi naman ganun ka lala ba? Masel, yung Sana. delikado. So yun po mga ka-business, antayin muna natin yung doktor. Paulit-ulit kami, no? Yan po. Basta ano lang, kasi kawawa yung baby. 1 month old pa lang po siya pero may sakit na kaagad siya. Saka kahit nga si ate, nagsabi si ate kahapon na nahawa daw siya kay baby kasi pagka umiiyak daw, parang ano na, yung, ano ba tawag dun? Yung nangingitim. Nangingitim. Kasi po sobrang sakit. Hindi po siya makaano ng ihi. Di lumalabas masyado yung ihi niya. Bago siya makaihi po, parang umiiyak muna siya, no? Masakit. Masakit ilabas yung ihi. Tapos pag nakaihi siya, okay na, no? Opo, okay na po. Tatahan siya. Opo, ano na yung pakiramdam niya. Parang ano ba, naginhawa Opo, na. maginhawa na siya. Ang baby, 1 month old ka pa lang baby, wawa man. Kasi po tayo umupo. Wala po natin. Kaya tayo dito. Doktor na ba yun? Siya na ba yung doktor? Hindi pa tayo muna. Thank you po. So yun po mga ka-business, nandito lang po yung doktor. Antayin na lang po natin na matawag po siya si Baby Boyet. Yun nga po ang mga ka-business. Tapos na po namin ipa-ultrasound si baby. So ngayon po, nandito na kami sa kakain po kami. Kasi anong oras na din po. Yun nga po pala mga ka-business, ang sabi ng doktor, bali po pala hindi na kami nakapag-video doon sa loob kasi bawal po eh. Hindi po pinayagan ng doktor na makuha na namin ng video yung sa loob na ng Ano po, dun sa MRI. Kaya pinaliwanag niya na lang po sa amin kung ano po ba talaga yung bumubukol sa ari ni Baby Boyet. Sa ano niya, sa balls. Yun nga po mga ka-business, andito si Mercedes, siya na lang po siguro mas maganda na magpaliwanag po kasi siya po yung kinausap ng doktor about sa yun nga sa bukol ni Baby Boyet. Mercedes, ano ba sabi na doktor? Sabi po, sa ano daw po, yung sa pusok niya daw po, kasi kaya lumitaw. May lus-lus din daw po. Manipis daw po yung ano niya, yung tawag. Yung parang balat ba? Yung balat po. Masyadong manipis. Tapos yung sa may bandang ano niya po, mga ka-business,
may luslus din po, bali kaliwat kanan po. Kaso yung isa po, ano, maliit pa lang. Maliit po yung butas. Tapos yung isa po, talaga pong bukang-buka daw po mga ka-business. Eh, di po na, ano, di po alam nung, nagtanong po ako kung pwede po bang gamutin o ano po bang, ano, eh, hindi daw po alam nung doktor kasi yung mga urologist, urologist ang nakakaalam po about sa mga ganyang sitwasyon po. Kasi ano po siya mga ka-business, pag umiiyak po siya, si baby boy, eh, lumalaki po yung sa may bandang kaliwa. Ang laki po. Tapos, yun nga po, hirap po siya umingi, magdumi or magputol. Dahil gawa po dun sa ano. Tapos, delikado daw po yung mga ka-business pag yung ano po yung nag-twist po yung ano, bitukan niya daw po dun sa ano, dun po sa tawag, bandang pusol. Hindi pa sa pusol. Baba ng pusol niya. Okay. Delikado daw po yun. Pag nag-twist na daw po yun, emergency na daw po yung mga ka-business. Kaya, bukas po mga ka-business, baka po, babalik po kami doon sa hospital na yun. Baka po sa urologist. Baka po, malaman po namin kung ano po bang dapat gawin, kung may gamot po ba para dun po sa ano, baby boy. Tapos ano po, kung sakali pong uupirahan, matanong din po kung ilang months or ilang taon po ba pwede si baby boy operahan po. Tsaka mga ka-business, natandaan ko po pala sabi ng doktor kanina, kasi kahit po nasa labas po kami nakaupo, naririnig po namin yung salita niya na ano daw na sabi ng doktor yung ano niya nga, yung balls, yung kasi inano siya, di ba? Ano ba tawag doon, yung ultrasound, na yung ano niya may butas, yung cervix niya po, yung kanal na Pinadaanan ng dumi. Ng itlog is bumababa po yung bituka niya po doon, sabi ng doktor. Ibig sabihin yung bumubukol po sa gilid ng ari niya is bituka. Bituka po yung mga ka-business. Yung sabi po ng doktor. Tapos sabi ng doktor, yun nga po, delikado daw kasi kapag na yung dumi na dumadaan doon is na-stuck, sabi ng doktor, mamamatay daw po yung bituka ng bata. Kaya yun po, delikado. Kaya sabi niya, kailangan ipa-schedule natin doon sa urologist na yun talaga yung ano, yung nag-handle sa bata, mga batang may Specialista po sa ano, sa mga bukol-bukol. Yun. Tapos, yun din nga po, sabi ng doktor, pag ganitong edad pa po kasi parang mahirap pa po siya. Wala po kasing gamot, kundi kailangan po talaga daw operahan. Sa pagkakaalam po yun ng doktor. Kaya sabi din ng doktor na, yun nga, itanong namin sa urologist kung ilang taon or months si baby. Kasi ang pagkakalam ng doktor na yon, pinapalaki mo na yung bata. Pinapalaki mo na yung bata. Mga 6 to 1 year old, yun, pwede siyang maoperahan. Pero pagka, yun nga po, pag nag-twist yung sa bituka niya, di ba? Emergency operation na po ang kailangan dun kay baby boy. Huwag naman sana. Yun. Tsaka ano po pala mga ka-business, yung resulta po ng ultrasound ni baby, bukas pa po namin makukuha ng 4 PM ng hapon. Tama ba? Ako. Pero ano naman, sabi naman ng doktor, kasi ang schedule ng ano niya is 1 to 5 PM, di ba? Same hospital lang naman, so baka pwedeng tawagan na yun kung ready na para mapick up yung resulta. Kasi hindi natin alam kung anong oras sa schedule si baby boy, di ba? Binigyan naman po kami ng number ng doktor, doon sa information kung paano po kami magpa-schedule doon sa urologist, di ba? Nasa iyo po yung ano, yung mga number. So ano mo na lang yun, i-text mo na lang yun kung
kung anong oras ka pwede magpa-schedule sa urologist para bukas. So yun po mga ka-business, naalala ko lang po, sabi po pala ng doktor, yung kabilang side po ng balls ni baby boy po. Yung maliit Although po. maliit po yung butas, pero may tubig na po siya. Opo, yung may tubig na yung kabilang side ng balls ni baby boy. Which is, loose-loose din po siya. Pati yung sa pusod niya, sabi ng doktor, din po, loose-loose din po yung sa pusod niya po. Kaya, pag umiiyak si baby, lumalaki, di ba? Lumalaki siya. Parang lumalabas yung niya sa pusod. Which is parang nakakatakot din yan. Kasi kanina, kita ko po mga ka-business pagkaiyak ni baby. As in, lupong-lupo po talaga. Di ba sa atin is flat yung tapos pailalim. Yung kay baby boy po, lumalabas, gumaganin po siya. Siguro mga ganito kakapal. Yung laki ng pusod pag umiiyak si baby, which is ang nakakatakot. Yun po nga po mga ka-business, kasi may binigay po na example po yung doktor. Kasi sa mga lalaki po pala, yung dalawang balls niya, yung parang pag in-ultrasound mo siya, parang dalawang bilog. Dalawang bilog yung nasa loob ng balls niya. Dapat po pala mga ka-business, nagsasara po yun. Yung ganito po, dapat nagsasara yung dalawa na yun. Kaso po yung kay baby is naka-open pa din. Yun po yung kaya parang pumasok yung bituka dun sa baba para yung sa butas niya na bumaba yung bituka niya. Yung isang side po, malaki po talaga yung butas. Yung isang side naman na may tubig, Maliit pa lang. lang. Pero sabi ng doktor, dapat daw is naka-close yun. Naka-close talaga dapat po yun. Kaya nga po, yung niya, yung dumi niya, ang nakakatakot doon, pag yung dumi niya nag-stack up doon sa may bitukan niya, papasok doon sa balls, yun po yung mahirap na kailangan niya talaga ng emergency operation, which sana wag naman sana. Yung mga ka-business, sana po ipag-pray natin si baby boy. Kasi sobrang nakakaawa po kasi 1 month, isang buwan pa lang siya pero may sakit na siya na ganyan. Tsaka yung pag umiiyak siya, nangingitim po siya mga ka-business. Kanina, umiyak po siya kanina. As in, nangitim talaga yung mukha niya. Siguro kasi parang gusto niyang umihi. Masakit. Masakit, di ba? Pag iihi. Nakakaawa eh. Ano pa ba yung ibang sinabi ng doktor about kay baby kanina? Yun na po yung niya. Sinabi niya kanina na delikado yung gano'n. Opo, delikado nga. Pag nag-twist na daw po yung bitukas ni doon sa delikado na daw po yun. So kailangan talaga bukas na bukas. Dapat talaga kailangan na pa-schedule. Opo, mapatingin po sa urologist. Para po malaman po natin na kung ano po yung dapat gawin ni baby boy. Kung pwede po sa may gamot po ba siyang pwedeng inumin or not po sa opera. Ilang taon. Ako kasi sabi naman nung doktor na yun mga ka-business, yung urologist daw po yung magde-decide kung kailangang operahan or kailangang antayin ng 6 to 1 years old si baby. Sila daw po yung yung makakapagsagot po nun. Kasi yung doktor po na nakausap namin dun sa doktor lang po siya para sa sa ultrasound. Ano ba tawag sa doktor na yon? Nakalimutan ko. Hindi. Wag. Basta Basta yun na po yun kasi hindi po namin alam anong tawag sa doktor na yun eh. Pero shoutout po kay Doc Lee Haranilla. Yan. So yun po mga ka-business, nandito po kami ngayon muna sa kakain po muna kami kasi po mag-aalas 2 na po ng hapon. Siyempre, eto si Mercedes nagpapa-breastfeed kay baby. Kailangan din po niyang kumain para siyempre si baby makakain din. Ni baby yung gatas na ni Mercedes pag nakakain. So ayun na nga, andito na po yung pagkain dumating. Kumapakain namin mga ka-business. Gutom niya. Gutom na po ako. Spray ko na rin.
Kain po tayo mga ka-business. Nagutom na po kami. Baby boy, may tulog na tulog. Tulog po ang baby. Hindi mo sinasabaw yung baby. Kain po. Wala kang butok kami mga ka-business. Tapos na po kami kumain mga ka-business. Busog na. Busog ka na? Busog na po mga ka-business. Ikaw busog ka na. Opo, busog na. Ang sarap mga ka-business. Yan po mga ka-business, tapos na po kami kumain. May gusto lang sana akong itanong kay Mercedes. Bago tayo umalis dito. Busog natin muna to. May tanong ako sa iyo. Ano ba yung naramdaman mo nung sinabi ng doktor yung sakit ni baby boy? About dun sa sakit niya na ganun nga, one month pa lang siya, nagkaroon na agad siya ng ganyang sakit. Ano yung pakiramdam ng isang nanay na kagaya mo? Bilang isang ina sa ganitong sitwasyon na Bilang ina na may ganitong sitwasyon ang hirap makita yung anak mo na may ganitong nakakamdaman lalo bago pag-anak pa lang. Kailan yan, basta magkailang tayo. Kaya natin yan. malakas baby boy. Kaya Ang bigat sa ang bigat sa dibdib kasi lalo na pag makikita ko yung anak ko na nahihirapan. Hindi ko alam kung paano ko siyang matutulungan malunasan yung malunasan yung nararamdaman niyang sakit. Kasi siya ng mga ka-business girl, ang bigat eh. First time ko sa kasi yung dalawang anak ko po, okay naman po. Ito lang po si baby boy at medyo hindi ko po alam kung
may nagkulang ba, may ano po ba ako nung pinagbubuntis ko siya, may nagawa po ba ako na ano. Kasi di ko po alam kung bakit nagkaganap po si baby boy. Natanong ko sa ano, saan po ba nakuha yun? Ba't nagkaganito? Uy, okay naman po yung ano eh, okay naman po yung dalawang anak ko. Pero, hindi ko kasi kaya na ganito yung sitwasyon ng baby ko ngayon. Yun nga po mga ka-business, kahit kami po na hindi naman namin yan anak. Kanina po kasi habang ino-ultrasound si baby boy, yung pagkasabi pa lang ng doktor na yun na los tapos may bituka, yung sabi niya may bituka yung sa pulse niya. Iiyak na po kami kanina kasi kita namin yung bata nasasaktan po eh, parang yun nga po pag umiiyak siya lalo na pag malaki yung sa may pulse niya. Nakakaawa po mga ka-business. Kasi alam namin yung nararamdaman ni Mercedes po mga ka-business kasi nanay din kami. Magkasakit nga lang kahit lagnat or ano yung anak namin. Diba, nasasaktan na tayo. Kung nakikita natin nasasaktan yung mga anak natin. Ano pa kaya to si Mercedes na yung kay baby boy hindi rin kasi natin masabi kung malala or ano ang makakapag sabi lang po yan bukas po malalaman natin kung malala ba talaga yung sa lustos ni baby boy. Nakakalungkot lang po talaga mga ka-business sa ganyang edad ni baby. Naranasan niya yung gantong sakit. Nakakaawa po mga ka-business kasi ano po eh, hindi pa po siya makapagsalita, hindi pa siya makapagsabi na masakit, diba? Yung ano na iyak lang talaga ng iyak na alam mo na may nararamdaman talaga siyang sakit, diba? Yung iyak niya talaga alam mo na masakit, may nararamdaman siyang sakit kasi pag hindi naman siya naiihi, wala naman. Pag hindi siya nadudumi, wala naman, di ba? Okay naman siya. Matulog lang siya lang po siya. Pag yung ano po talaga, namagana po yung ano niya, tapos na po siya umihi. Yun po, umiiyak po siya, lalo na pag ano na, talaga yung iyak niya po todo, tapos na may time po na nangingitim po siya sa iyak. Kasi sobrang sakit na, ang sakit po siguro. Hindi ko po kasi alam yung siguro yung iniisip kasi tayong mga magulang, di ba, pag nagkasakit yung mga anak natin, sasabihin natin na sana ako na lang, kahit sa akin na lang kasi ako kaya ko eh. Iyan, 1 month pa lang. Sobrang bata po mga ka-business. Saka ano, napansin ko sa kanya, iba yung iyak niya pag nagugutom, iba yung iyak pag nagsasaktan. Di ba? Oo, iba. Para siyang naipit na hindi mo maintindihan. Pasabay ganun-ganun siya, oh. Mga ganun yung, siguro sa ano, sa sakit talaga na gusto niyang umihi. Yun nga lang po, pag umihi kasi siya, kasi nga dahil dun sa yung parang bukol, bumabara talaga sa may ano niya, yung ari niya. Kaya nahihirapan talaga siyang umihi. Basta mag-pray lang tayo. Kaya natin yan, malalagpasan din natin, gagaling si baby. Andito lang naman andito kami para sa inyo, yung ka-business family. Sigurado naman yan na hindi nila kayo pababayaan. Tsaka ano hindi magbibigay ng problema or pagsubok ka man na hindi natin kakayanin. Tsaka kaya nyo yan. Pray lang. Gumaling si baby boy. Kaya yan, Mercedes. Basta magtiwala ka lang. Lakasan mo palagi yung loob mo. Saka pag di ba napupuyat kayo, minsan kapag di ba iyak siya, naiyak, matagal siya tumahan kapag naiihi. Tapos nakwento mo pa, lalo na pag gabi, halos wala kayong tulog kasi ganyan talaga yung baby na sa umaga tulog, pag gabi gising, di ba? Pero may time din yan na sa umaga
gising, sa gabi tulog. Ganyan yan. Magpapalit-palitan yan. Pag ganyan ano pala. Gagawin lahat ng magulang para sa anak. Kaya laban lang. Kaya mo yan. Kaya natin yan. Gagaling si baby. Yun na nga po mga ka-business. Hanggang dito na lang po yung vlog namin. Sana po panoorin nyo hanggang sa matapos. Huwag po sana mag-skip ng ads. At saka, huwag din po kalimutan suportahan palagi ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal po sa buong family Ka-Business. Humihingi po kami sa inyo ng nakikisuyo po kami sa inyo na sana po tulungan niyo po kami ipagdasal po si Baby Boy at na sana po maging okay na po siya. Opo, isama po natin sa mga prayers po natin, mga ka-business, na sana Hindi malala. Kaya pang maagapan. kaya pa yan, kaya yan. Kaya, Bira. God bless po mga ka-business. Ingat